isang linggong dumaan. So salamat, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay muling makapag-aaral ng salita ng ating Diyos. Sino po ang nakakaalala nung nakaraang paksa na pinag-usapan natin ng last Sunday? Meron po bang nakakaalala doon sa special na araw nung last Sunday na ginawa natin? Ang natatanging ina. So, yun po yung ating title. So, bakit ko po binanggit? Kasi sabi po dun sa pag-aaral namin, sa Bible study na ginagawa namin. So, dun sa napapakinggan natin na sermon every Sunday na tinuturo ng pastor o ng mga leader o sino mang nagtuturo, 5% lang doon ang nare-retain sa isip natin. So sabi ko, napakaunti pala, napakaliit pala ng nare-retain sa isip ng mga nakikinig na membro doon sa tinuturo doon sa unahan. So, at marahil, yun yung dahilan. Kaya tayo minsan, kaya ang mga iglesia, ang paglago ay mabagal. So, dahil yung ilang porsyento lang ang nare-retain, at nakakalungkot, ang nare-retain pa ay yung joke. Malimit yung joke na nare-retain, yun pa yung nare-retain. Sa halip na yung salita ng Lord, yung joke pa ang nare-retain. Kaya ngayon, hindi na po ako mag-joke. Joke lang yun. So, salamat sa Lord at bago natin tunghayan yung salita po ng Lord na ating tiningnan sa umagang ito, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at ating po ipagkatiwala ang ating pag-aaral ng kanyang salita. Sige po, tayo po yung manalangin muli. Panginoon, minsan pa kami ay nagpupuri sa iyo. Kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pribilehiyo na kami po ay naririto sa masamang magpupuri, sa masamang magbibigay ng pasasalamat na karapat-dapat lamang sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na sa iyong mga salita na siyang mahayag dito po sa unahan. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Loobin niyo po, Banal na Espiritu, na kayo lamang ang siyang mangusap sa amin sa kalagitnaan ito. Ikaw lang po at ang iyong salita, Panginoon, ang siyang mahayag at naway manatili sa isipan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po at ang aking pong hiling, buksan mo nawa ang aming mga espiritual na mga mata, ang aming mga espiritual na pandinig, aming mga espiritual na pangunawa para sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa umagang ito, pinupuri kita at pinasasalamatan. Ito'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, salita po ng Lord na ating binasa kanina mula po sa aklat ng mga Korinto. So, ito po ay gusto ko lang po kayong bigyan ng kaunting background sa aklat po ng Korinto. Ang aklat po ng Korinto ay nasulat, sabi ni Gordon B. at ni Douglas Stuart doon sa reference books na How to Read the Bible, book by book. Sabi po niya dito, ang Korinto ay nasulat panahong 80-55 doon mula sa ikalawang journey ni Apostol Pablo noong AD 50 doon sa kanyang pagpunta mula sa Korinto. At maliwanag, sabi doon sa internal evidence, doon pa lang sa chapter 1, sinasabi na doon na sumulat nito ay si Apostol Pablo. Siya mismo ang nagsabi noon sa sulat na ito sa Korinto. At ano ba yung mga dahilan? Kali ang Corinthian Church, sabi ang aklat ng Korinto ay isa sa mga pinakamaraming problema na pag-uusapan tungkol sa isang iglesia. Salamat na lang sa Panginoon ng LCF, iilan lang ang problema. Pero itong Korinto, marami at puro problema ang pinag-uusapan dito. Pero ano ba yung itinuturo ng salita ng Panginoon sa atin mula dun sa aklat na ito ng Korinto? Sabi doon, ito ay pag tinignan natin ang simula sa unang chapter ng Korinto, sa chapter 1, from salutation ni Apostol Pablo,
sa mga taga-Korinto, sinunod agad niya doon ang panalangin. Bago sa sulat na ibinigay niya sa mga Korinto, panalangin ang gunong ginawa ni Apostol Pablo. At hinati-hati sa bawat chapter ang aklat ng Korinto. From chapter 1 hanggang chapter 4, pinakita dito ni Apostol Pablo yung pagkakahati-hati ng mga sa iglesia, divisions in the church. And doon sa chapter 5 hanggang chapter 6, pinakita dito ni Apostol Pablo yung moral disorder ng church, yung mga bagay na moral na mali sa isang iglesia dun sa Korinto. In chapter 7, binigyan po ng instruction ni Apostol Pablo ang Corinthian church concerning marriage, patungkol sa pag-aasawa. And chapter 8, binigyan po niya ng instruction din ang Korinto concerning food offered to idols, yung mga pagkain dapat iwasan, at ano ba yung mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. And dito sa ating pong salita na binasa ng Lord, in chapter 11 hanggang chapter 14, binigyan po dito ng instruction ni Apostol Pablo ang Corinthian church concerning public worship, sama-samang pagsamba sa Panginoon. At nakapaloob nga po dito yung paano ba dapat magtakip sa ulo, do ito'y tradition ng sa panahong ito, at tungkol sa Lord's Supper. Kung titingnan natin yung chapter 11, ito'y patungkol sa banal na hapunan. And dito, sa salita ng Lord natin binasa in chapter 12, dito ay binibigyan tayo ni Apostol ng Pablo ng patungkol sa mga spiritual na kaloob. Spiritual na gifts. Ito yung tema niya. And sa 13, sabi nga doon, yung pag-ibig, yung pinaka-famous na tungkol sa pag-ibig in chapter 13. So ano ba yung kahalagahan nito sa atin? Bakit natin kailangan maunawaan? At doon sa chapter 15, pinakita dito ni Apostol Pablo yung doktrina ng muling pagkabuhay ng Panginoon. And doon sa chapter 16, sa last chapter, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang paalala at doon sa kanyang tema na ang bawat mananampalataya ay kailangang mag-stand sa kanyang pananampalataya na dapat gawin ito ng may pagmamahal. So ito yung tema, ito yung konteksto ng kabuuan ng Korinto. But gusto kong bumalik doon sa ating paksa. Dahil sa ang tema natin is nurturing and strengthening. So, pero dito, sa chapter 12 na ating binasa, ang tinutukoy ni Apostol Pablo is about public worship and spiritual gifts. At tayo, ang tema natin is strengthening and nurturing. So, ano ba ang kaugnayan nito sa pagkakaroon natin, yung public worship and spiritual gifts, ano ba ang kaugnayan nito sa ating ngayong tema na tinatahak? Na tayo ay sa tema natin is about nurturing, strengthening. Tuloy yung title na ating pag-uusapan sa umagang ito is strengthening our relationship to our brethren. Paano magkakaroon ng tama at maayos na relasyon tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. And yung title na ating pag-uusapan sa umagang ito is ang pagsasamahang nararapat. So paano ba tayo magkakaroon ng pagsasamahang nararapat? Ito po yung ating paksa na pag-uusapan sa umagang ito. Mahalaga pong maintindihan natin at siguro ito yung tanong sa atin. Ano ba ang kahalagahan ng public worship and yung spiritual gifts sa pagkakaroon natin ng maayos na relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon? So ito po yung gusto kong tingnan natin. May tatlong bagay po akong nakita mula sa salita ng Lord na ating pinag-aralan na gusto ko pong ibahagi sa ating lahat. Tatlong bagay po. Una, tayo po ay didisenyo ng Lord to work together. Sabi po doon.
Dinisenyo tayo ng Lord na magkakasama. Sabi ng Psalm 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. But in Amos chapter 3 verse 3, maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? So kung tayo ay pinagsama ng Panginoon, dinisenyo ng Lord na magsama. Paano magsasama, sabi ni Amos, ang taong hindi nagkakasundo? Kaya ako po naniniwala, in LCF, tayo ay nagkakaisa. Amen po ba? Amen. Amen. So alam niyo po, meron tayong mga takbuhin sa tema na tinatakbo natin, dapat tayo nagkakaisa. Kasi malibang tayo'y magkaisa, saka natin lang magagawa yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Mahirap gumawa ng yung kasama mo, yung kalapit mo, yung kabady mo, hindi kayo iisa ng iniisip. So, mahirap yung ikaw ay ang gusto mo pakanan, yung kasama mo gusto pakaliwa. So, mahirap. Pero, tayo ay dinisenyo ng Lord na magsama-sama bilang magkakapatid na with harmony, in harmony. Sabi po dun sa verse 4 na salita ng Lord na ating binasa, kayaan niyo po muling basahin ko sa inyo ang sinasabi ng salita ng Lord. In verse 4, sabi po na ito sa aklat ng Korinto. Sabi po ng verse 4, iba-iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. At ito po yung totoo. Bawat isa sa atin, iba't iba ng kaloob na ibinigay ng Panginoon. Mayroong pinagkalooban ng Panginoon ng katapangan para magbahagi ng salita ng Panginoon. Doon tayo ay inuutusan ng Lord, ito po ay hindi para sa iba lang. Kasi baka ma-misinterpret nyo, lahat tayo inuutusan ng Lord na magbahagi ng salita ng Lord. But merong talagang tao na naandun talaga yung boldness para i-share ang salita ng Panginoon. Iba't iba ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao. Pero ang kanyang design, magkaroon tayo ng harmony, magkaroon tayo ng maayos na relasyon. Sabi doon sa verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon natin pinaglilingkuran. Tama? Tama. Iisa lang ang Lord na ating pinaglilingkuran. At kung meron man tayong iba't ibang kaloob na ibinigay sa atin ng Lord, salamat sa Panginoon. Subalit magandang tandaan, iisa lang ang Lord na ating pinaglilingkuran. Iisa lang ang Lord na gusto nating papurihan. Iisa lang ang Diyos na gusto nating pasalamatan. So, different administrations. Sabi po doon sa English nung, pero iisa lang ang Diyos na ating nais paglingkuran. Kaya kung meron man tayong iba't ibang kaloob, kung meron man tayong iba't ibang nagagawa dahil sa biyaya ng Panginoon, ang disenyo sa atin ng Lord ay magsama-samang gumawa na may harmonious na relation sa isa't isa. So sabi po ng Ephesians